Paras reaction sa patuloy na depensa ng Duterte kaugnay ng continuous claim that the ex-president was kidnapped. Philippines, Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good morning, Yusek. Kagabi po ay nakapanayam si ICI Chairman Andres Reyes at sinabi niya, the ICI will fight to the very end if allowed. At sinabi din po niya, they could have done more if the commission had members. Hindi ba para naghihintayan, Yusek, ang ICI at ang Pangulo? Sabi niyo kasi, sabi ng Pangulo, the ICI is an independent commission. It's up to them if they want to continue and the President will support that decision. Ang sinasabi naman ni Justice Reyes ngayon, they are willing to fight if allowed. Yes, kaya nga po, sila ay nag-submit na ng kanilang report at kung ano po ang magiging desisyon po ng Pangulo dito, kung dapat pa po bang ituloy o hindi, dapat po silang magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho, hintayin na lamang po natin ang magiging anunsyo ng Pangulo. Pero sa ngayon po, wala pong pagpipigil, patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ICI. But has there been a meeting already between the ICI and the President? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam ay wala pa po sa ngayon. At ang report po na to ay nabasa na po at pinag-aaralan mabuti kung ano po ang susunod na hakbang. Sa tingin ba ng Pangulo, Yusek, the ICI has already accomplished its mission as envisioned when the President issued EO 94? Wala pa po tayo masasagot patungkol po dyan dahil patuloy po yung pag-aaral sa ginawang report po ng ICI. Thank you. Susunod na tanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ay, ma'am. Follow-up lang din po. Ma'am, you mentioned medyo makapal yung report. May we know how many pages po ito? And bago po ba ang SONA ng Pangulo, this coming SONA niya, matatapos na po o makakapagbigay po ng report ang palasyo? Sa ating pong pagkakaalam, wala po akong personal na kopya. Ito po ay halos 1,000 na pahina. At kailangan pong aralin, busisiin mabuti. Hindi po kasi ito basta parang nobela lamang na babasahin at magkakaroon na agad ng reaksyon. So, kailangan pong aralin mabuti para po maging reasonable at tama ang magiging desisyon po ng Pangulo. May follow-up question po si Maricel Halili. Yusek, good morning. Do we have a timeline kung kailan natin makukuha yung resulta nitong pag-aaral sa report? Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin sa ating pagkakaalam. Pero hindi ko po sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Sa akin lamang po pagkakaalam, most probably by February meron na po. And ano po yung aasahan natin na pwedeng ibahagi ngayong buwan ng Pebrero? Especially marami rin po kasi yung naghihintay ng resulta kagaya po kung ano nang nangyari kay Zaldico. Wala pa po ako sa ngayon na mabibigay sa inyo dahil hindi pa rin po ibinibigay sa akin kung ano ang resulta ng pag-aaral na ito. Kapag ka po meron na, ako rin po naman na mag-a-announce sa inyo. Ayun po, si Ivan Mayrina. Sorry, ipurso ko lang yung point na dun sa hindi pa pala nagmi-meeting. Hindi ho ba nagpapakita ito na this is not urgent as far as the President is concerned? Kasi he could have easily called for a meeting between him and the Justice Reyes para ho, mas madaling madesisyonan kung ano man yung kailangan desisyonan if the ICI should continue or should cease operations. Wala man po kasi nagiging gap sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin po nagtatrabaho ang ICI. Nakapagbigay nga po sila ng report at nagkatatrabaho din po, ayon din po sa Ombudsman. Sila din po ay nagpapatuloy sa kanilang pag-iimbestiga. Tandaan po natin, marami na po kasi naisumite ang ICI sa Ombudsman at sa DOJ. So yun po nga ang dapat nating hintayin kung ano po ang magiging resulta kung may maisa sa papang mga kaso. Justice Reyes himself said that they could have done more if the commission had members. Yan po siguro ang nilalaman ng kanilang report at yan po ang pag-aaralan ng Pangulo. Salamat. Okay po, next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, yung anti-dynasty bill, maisasama na ba ito sa SONA ni Pangulo Marcos? Since
Meron na ring statement ng mga taga-kongreso na minamadali na rin nila yung anti-dynasty bill to become a law. Maganda pong senyales yan kung kanila po ito minamadali dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Sa ating pong huling meeting, yung LEDAC po ay nasabi po nila na sila po ay nagsasagawa ng public consultation. So hintayin po natin kung gaano po magiging kabilis ang pagtatrabaho po ng ating Kongreso at para maisumiti nila ang binalangkas na bill para sa Pangulo at para maaral po ito. Pero chances of mentioning that by the President sa SONA, malaki ba ang chance? Yusek? Hindi natin masasabi sa ngayon. Mahirap mangako. Yusek, on other matters tungkol kay VP, yung maagang declaration niya para tumakbo sa 2028. Does the palace see this as a moment of truth para malaman kung sino yung mananatiling kaalyado ng Vice Presidente and sa kabilang banda, malalaman din naman natin yung mga hindi bibitiw sa administrasyon? Ang ganyan pong pananaw, hindi po ito ang pananaw ng palasyo. Irrelevant po ang pagdideklara ng Vice Presidente na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Bakit irrelevant? Hindi po yan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangan magwatak-watak ang Pilipino. Ang mga kababayan na po natin, lalong-lalo na po yung mga leaders at mga public servants, hindi po dapat nagkakampihan sa ngayon. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang issue sa baha, maiangat ang employment rate ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Yan po ang dapat na inuuna na solusyonan ng ating gobyerno. At ang pagkakampihan, hindi po ito napapanahon. So that's why it's irrelevant. Wala sa lang, Yusek. Para sa reaksyon sa patuloy na depensa ng Duterte Camp kaugnay ng continuous claim that the ex-president was kidnapped. Tayo nga po lubhang nagtataka dahil patuloy nila itong ginagawang naratibo. At ang purpose lamang nito ay sirain at ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. At ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. At ito pa ang sinabi niya, and I quote, assuming it's, referring to warrant, assuming it's true, why did I do it? For myself, for my family, for you and your children, and for our nation. If it is truly my fate in life, it's okay. I will accept it. They can arrest me, imprison me. He was not scared of the ICC and told it to hurry up on its investigation. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpa-aresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na?